Ang payapang alon ng dagat sa Cagayan ang nagsisilbing musika sa buhay ni Aquila Lerve sa loob ng 7 taon. Ang amoy ng alat sa hangin at ang init ng araw sa kanyang balat ang kanyang naging kanlungan. Dito, sa piling ng kanyang anak na si Akil, naramdaman niya ang kapayapaang matagal na niyang inasam. Ngunit sa isang iglap, ang musikang iyon ay sinapawan ng isang ugong na hindi pamilyar sa tahimik nilang baryo. Ang ugong ng makina ng isang mamahaling sasakyan. Natigilan si Aquila sa gitna ng pagtakbo habang nakikipaghabulan sa kanyang anak sa dalampasigan. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib, isang kaba na 7 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Ang multo ng nakaraan na akala niya ay tuluyan na niyang natakasan. "Nanay, ang bilis mo pa rin!" Sigaw ng 7 taong gulang na si Akil na may ngiti sa mga labi at pawis sa noo. Agad na yumuko si Aquila at niyakap ang kanyang anak. Mahigpit, masyadong mahigpit. Kailangan niyang maramdaman na ligtas ang bata sa kanyang mga bisig. Siyempre naman anak, si nanay yata ang pinakamalakas sa lahat. Bulong niya, kahit ang totoo ay nanginginig ang kanyang mga tuhod. Habang hinihingal ang bata sa kanyang balikat, ang mga mata ni Aquila ay nakatuon sa pinanggagalingan ng ugong. Mula sa dulo ng maalikabok na daan, isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang gumagapang palapit sa kanilang dalampasigan. Para itong isang itim na halimaw sa gitna ng paraiso. "Nanay, nasaan po ba si tatay?" Inosenteng tanong ni Akil, isang tanong na paulit-ulit na niyang naririnig, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung paano sasagutin ng tama. Hinalikan ni Aquila ang buhok ng anak. "Mahal na mahal ka ni nanay. Yun ang importante, di ba?" Nagsimulang magbulungan ang mga mangingisda na nag-aayos ng kanilang mga lambat. Ang mga babaeng nagbibilad ng isda ay napatigil din sa kanilang ginagawa. Lahat sila ay nakatingin sa sasakyang huminto hindi kalayuan sa kanila. Isang malamig na pawis ang tumulo sa sentido ni Aquila. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang kaladkarin si Akil at magtago sa kanilang maliit na kubo, sa likod ni Nanay Laura at Manong Ben na kumupkop sa kanila. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa buhanginan. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Una niyang nakita ang isang pares ng itim at mamahaling sapatos na tumapak sa lupa. Sumunod ang isang matangkad at matipunong katawan na nababalot sa isang kulay abong business suit. Hindi niya maaninag ang mukha nito dahil sa sinag ng papalubog na araw, ngunit sapat na ang tindig nito para maghatid ng yelo sa kanyang buong katawan. Ang anino ng lalaki ay humaba at tila gumapang sa buhangin, diretso sa kanyang kinaroroonan. Naglakad ito palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat, may awtoridad. Napaurong ang mga taong nakaharang sa daan nito, tila nagbibigay daan sa isang hari o sa isang demonyo. At nang tuluyan na itong makalapit, doon na silayan ni Aquila ang mukha. Ang mukhang gabi-gabi niyang nakikita sa kanyang mga bangungot. Ang mga matang yon, walang emosyon, malamig, matalim, ang panga na laging tiim, at ang mga labing hindi mo kailanman makikitaan ng nangiti. Ang mukha ng lalaking bumili sa kanya, 8 taon na, ang nakalilipas. Venom del Real. Huminto ito sa mismong harapan niya. Ang kanyang anino ay tuluyan ng bumalot sa mag-ina. Niyakap ni Aquila si Akil na tila ba kaya niya itong itago sa kanyang katawan. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Maging ang alon ay tila tumigil sa paghampas. Bumuka ang mga labi ng lalaki at mula roon ay lumabas ang mga salitang matagal nang kinatatakutan ni Aquila. Mga salitang yumanig sa buong pagkatao niya at gumuho sa mundong maingat niyang binuo para sa kanyang anak, Aquila Lerve. "Sa wakas, natagpuan din kita." Ang boses niya. Hindi ito malakas, hindi ito pasigaw.
Ngunit para itong kulog na bumasag sa katahimikan ng buong dalampasigan. Nanlamig ang buong katawan ni Akila. Nawala ang ingay ng alon. Nawala ang hiyawan ng mga bata sa paligid. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sunod-sunod na dagundong ng sarili niyang dibdib. Hindi maaari. Nanay, sino po siya? Tanong ni Akil. Bahagyang iniaangat ang ulo mula sa pagkakayakap sa kanya. Agad na muling idiniin ni Akila ang ulo ng anak sa kanyang tagiliran. Ayaw niyang makita ng bata ang takot sa kanyang mga mata. Ayaw niyang masilayan nito ang halimaw na nasa kanilang harapan. Ang mga mata ni Venom ay bumaba mula sa mukha ni Akila patungo sa batang nakakapit sa kanyang saya. Isang mabilis na sulyap lang iyon, ngunit para kay Akila, para yung isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Anumang gagawin ng lalaking ito sa kanya ay kaya niyang tiisin, pero ang kanyang anak, hinding-hindi niya papayagan. Kumuyom ang mga kamao ni Akila sa kanyang tagiliran. Kailangan niyang maging matapang. Para kay Akil, wala kang kailangan sa amin. Halos pabulong niyang sabi, ngunit may diin sa bawat salita. Umalis ka na. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Venom. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Walang kailangan. Akila, nagkakamali ka. Pagkatapos mong sirain ang pamilya ko, sa tingin mo ba ay hahayaan na lang kita na magtago rito at magpakasaya? Hindi maintindihan ni Akila ang sinasabi nito. Sirain ang pamilya. Pero wala siyang panahon para mag-isip. Ang mahalaga ay mailayo niya si Akil. Dahan-dahan siyang umatras. Hila-hila ang anak. Bawat hakbang paatras ay tila may 1,000 karayom na tumutusok sa kanyang mga talampakan. Huwag kang lalapit. Babala niya. Ang boses ay nanginginig na. Pero hindi natinag si Venom. Humakbang ito palapit. At sa bawat pagsulong nito ay katumbas ng pag-urong ni Akila. Isang nakakatakot na sayaw sa pagitan ng mga ngaso at ng kanyang biktima. Tapos na ang pagtatago mo, sabi ni Venom. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Huminto ito. Sapat lang ang layo para maramdaman pa rin niya ang panganib na dala nito. Mag-impake ka. Isang utos, hindi isang pakiusap. Mag-impake kayo. Pagtatama nito. At muli, ang mga mata nito ay sumulyap sa kanyang anak. Sasama kayo sa akin pabalik ng Maynila. Ngayon din, 8 taon. 8 taon ng paghahanap, 8 taon ng puot na kumukulo sa loob ni Venom del Real. At ngayon, sa wakas, nasa harapan na niya ang babaeng pinagmulan ng lahat ng iyon. Nakatayo sa isang maruming dalampasigan, sa isang probinsyang ni sa hinagap ay hindi niya aakalaing mapupuntahan niya. Pinagmasdan niya si Akila Lerve. Ang dating imahe ng isang dalagitang umiiyak sa dilim ay napalitan ng isang babaeng payat, balat kalabaw, dahil sa araw, at bakas sa mukha ang hirap ng buhay. Ngunit ang mga mata ay ganoon pa rin. Ang mga matang yon na minsang nagpanggap na puno ng kawalang malay. Para kay Venom, kasuklam-suklam ang tanawin. Isang patunay na nagtagumpay ito sa pagtatago. Sumama kayo sa akin, ulit niya. Ang bawat salita ay may bigat na tila bakal. Hindi, sagot ni Akila. Hinigpitan palalo ang yakap sa batang nagtatago sa likod niya. Wala kaming kasalanan sa'yo. Isang tawa ang kumawala sa lalamunan ni Venom. Isang tawang walang saya. Walang kasalanan. Matapos mong akitin ang sarili kong ama, matapos mong wasakin ang puso ng aking ina, matapos mong dungisan ang pangalan ng mga Del Real, sasabihin mo sa aking wala kang kasalanan? Umiling-iling si Akila. May mga luha nang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi totoo yan. Hindi mo alam ang nangyari. Hindi ko alam. Humakbang pa si Venom palapit. At sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Akila.
Alam ko ang nakita ko. At alam ko na 8 taon kang nagtago, na parang isang daga. Pero tapos na yon. Magbabayad ka. Dinala niya sila sa maliit at masikip na kubo kung saan ito nakatira. Amoy pawis at amoy isda. Lalo lamang tumindi ang galit ni Venom. Ang babaeng ito na minsang tumikim ng karangyaan dahil sa kanyang ama ay bumalik sa nararapat nitong kalagayan. Sa loob ng kubo, sa liwanag ng isang debateryang ilaw, doon niya unang nasilayan ng maayos ang bata. Si Akil. Ang mga mata ng bata ay malaki at bilugan, puno ng kuryosidad at hindi takot. Tinitigan siya nito na para bang sinusuri siya. May kung anong kislap sa mga matang yon na pamilyar. Isang kapangahasang hindi niya inaasahan, ngunit mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Malamang ay namana lamang ng bata ang kawalang hiyaan ng ina nito. Maawa ka. Pagmamakaawa ni Akila, ang kanyang pagiging matapang kanina ay tuluyan ng gumuho. Lumuhod ito sa kanyang harapan. Parang awa mo na. Huwag mo kaming isama. Huwag mong idamay ang anak ko. Ang makita itong nakaluhod, nagmamakaawa. Ito ang eksenang 8 taon niyang hinintay. Ang sandali ng kanyang tagumpay. Yumuko si Venom. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Akila. Awa. Ang awa ay para lang sa mga inosente at hindi ka isa sa kanila. Itinayo niya ito ng marahas. May pagpipilian ka, Akila. Sumama ka sa akin ng maayos o kakalad ka rin ko kayo palabas dito. Kung gusto mong magkaroon ng maayos na kinabukasan ang batang yan, alam mo na ang dapat mong gawin. Iyon ang sandatang hindi kayang talunin ni Akila, ang kanyang anak. Wala nang nagawa si Akila kundi ang umiyak habang nag-iimpake ng iilang piraso nilang damit sa isang lumang bag. Dumating ang isang matandang mag-asawa, sina Nanay Laura at Manong Ben, na puno ng pag-aalala. Sinubukan nilang mamagitan, ngunit isang matalim na tingin lang mula kay Venom ay sapat na para manahimik sila. Pinanood niya ang madamdaming pamamaalam, ang mga yakap, ang mga luha. Para sa kanya, isa lang itong palabas, isang drama ng babaeng sanay na manipulahin ang damdamin ng iba. Nang makasakay na sila sa kotse, tahimik lang si Akila sa likod. Yakap-yakap ang anak nitong nakatulog na dahil sa pagod at pag-iyak. Sinulyapan sila ni Venom mula sa rearview mirror. Ang ilaw mula sa mga poste sa daan ay tumatama sa mukha ni Akila at nakita niya ang luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Ngunit wala siyang naramdamang kahit katiting na awa. Para sa kanya, ang mga luhang yon ay peke. Ang bawat patak ay isang kasinungalingan. Ito na ang simula. Ang simula ng kanyang paghihiganti. Pinaandar niya ang makina at ang ugong nito ang tuluyang bumasag sa katahimikan ng gabi. Habang papalayo sila sa maliit na baryong iyon, habang iniiwan nila ang dagat at ang payapang buhay na binuo ni Akila, isang malamig na ngiti ang sumilay sa sa mga labi ni Venom. Hindi pa alam ni Akila kung ano ang naghihintay sa kanya sa Maynila. Hindi niya alam na ang bawat araw ay magiging isang paalala ng kanyang kasalanan. Ipinikit ni Venom ang kanyang mga mata saglit. Naalala niya ang kanyang ina, si Esmeralda, ang matatag na babaeng unti-unting pinatay ng kalungkutan dahil sa pag-aakalang niloko siya ng asawa. Naalala niya ang kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya. Ang lahat ng sakit na yon, lahat ng luhang yon, ay sisingilin niya kay Akila Lerve. Sa pagpasok nila sa highway, mas binilisan pa ni Venom ang takbo ng sasakyan. Bawat kilometrong inilalayo nila mula sa Cagayan ay isang hakbang palapit sa impyernong inihanda niya para dito. Nakatitig siya sa daan, ngunit ang nasa isip niya ay ang kanyang plano. Hindi niya ito sasaktan sa pisikal na paraan. Masyadong madali iyon, masyadong mababaw. Ang gusto niya ay sirain ang kanyang pagkatao. Unti-unti,
Gagawin niya itong alipin sa sarili niyang pamamahay. Makikita nito araw-araw ang karangyaang ninakaw nito sa kanyang pamilya. Maririnig nito gabi-gabi ang pangalan ng mga Del Real at mararamdaman nito ang bigat ng pagiging isang bihag. Walang takas. Nilingon niya muli ang salamin. Nakapikit na si Aquila. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas pa rin sa mukha nito ang sakit. Ang kamay nito ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng kanyang anak, na pati imbagang si Venom, maging ang batang yon, isinilang mula sa kasalanan. Paano kung kamukha ng kanyang ama? Ang isiping iyon ay nagpadagdag ng lason sa kanyang galit. Hindi niya hahayaang maging hadlang ang bata. Gagamitin niya ang batang iyon laban sa kanya. Ang pagmamahal nito sa anak ang magiging kadenang itatali niya sa leeg ni Aquila. Maligayang pagbabalik sa impyerno, Aquila, bulong ni Venom sa sarili habang ang sasakyan ay humaharurot sa kadiliman ng gabi, pabalik sa lungsod kung saan nagsimula at magtatapos ang lahat. Ang biyahe ay tila walang katapusan. Sa bawat kilometrong tinatahak nila palayo sa payapang hangin ng probinsya, lalong bumibigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Walang nagsasalita. Si Aquila ay mahimbing na natutulog sa kanyang kandungan, walang kamalay-malay sa bangungot na kanilang pinapasok. Si Venom ay parang isang estatwang bato sa unahan. Ang mga mata ay nakatuon sa daan, ngunit ramdam ni Aquila ang itim na aurang bumabalot dito. Nang sa wakas ay pumasok sila sa isang dambuhalang gate, bumungad sa kanila ang isang mansyon na tila palasyo. Ang mga ilaw mula sa hardin ay nagbibigay liwanag sa perpektong pagkakagupit ng mga halaman at sa isang fountain sa gitna na may mga estatwang anghel. Para kay Aquil na nagising dahil sa paghinto ng sasakyan, isa itong paraiso. Wow, nanay! Ang laki-laki ng bahay. Bulong nito, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Ngunit para kay Aquila, isa itong kulungan. Isang napakaganda at napakalaking kulungan. Sa bawat hakbang niya papasok sa dambuhalang pinto, tila lalong lumiliit ang kanyang pagkatao. Ang sahig na gawa sa marmol ay kumikinang na parang salamin. Sumasalamin sa kanyang basahan at pagod na itsura. Ang dambuhalang chandelier sa itaas ay tila isang araw na nagbibigay liwanag. Ngunit para sa kanya, ang liwanag nito ay malamig at mapanghusga. Isang linya ng mga nakaunipormeng katulong ang sumalubong sa kanila. Sa gitna nila ay isang matandang babae na may mahigpit na pagkakatali ng buhok at matalim na tingin. Manang Celia, sabi ni Venom. Ang boses ay umaling ngaw-ngaw sa katahimikan ng foyer. Ito si Aquila. Mula ngayon, dito na siya magtatrabaho. At ang anak niya. Ang paraan ng pagkakasabi ni Venom sa huling dalawang salita ay puno ng pagkasuklam. Lumapit si Manang Celia. Sinuri si Aquila mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay mas malamig pa sa marmol na sahig. Maliwanag, Sir Venom, ako na ang bahala sa kanya. Turuan mo siya ng lahat ng dapat niyang malaman, dagdag ni Venom. At siguraduhin mong hindi siya gagawa ng anumang ikasisira ng pangalan ng pamilya, lalo na sa harap ng aking ina. At sa pagbanggit ng kanyang ina, isang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Natigilan si Aquila. Ang pagtibok ng kanyang puso ay halos huminto. Ang babaeng iyon, ang eleganteng babae na may suot na perlas at may bakas ng kalungkutan sa mga mata. Ang mukha niya ay mas tumanda, mas maraming guhit ng pighati, ngunit hindi maipagkakaila ni Aquila. Siya ang babaeng tumulong sa kanya na makatakas 8 taon na ang nakalipas. Ang nag-abot sa kanya ng pera at nagsabi sa kanya kung saan siya dapat magtago. Ang ina ni Venom, si Mrs. Esmeralda del Real, nagtagpo ang kanilang mga mata. Nakita ni Aquila ang isang mabilis na kislap ng gulat sa mga mata ni Esmeralda, ngunit agad itong nawala
napalitan ng isang malamig na pader ng pagkawalang interes. "Sino sila, Venom?" tanong ni Esmeralda. Ang boses ay kalmado, ngunit walang init. "Bagong katulong, ma," sagot ni Venom. Hindi inaalis ang tingin kay Aquila. Isang malayong kamag-anak na nangangailangan ng tulong. Isang kasinungalingan na mas masakit pa sa katotohanan. "Celia," sabi ni Esmeralda sa head housekeeper. "Siguraduhin mong alam niya ang lahat ng patakaran dito. Ayoko ng gulo." Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad paalis na para bang hangin lang si Aquila na dumaan. Gumuho ang huling piraso ng pag-asa sa puso ni Aquila. Kung pati ang taong minsang tumulong sa kanya ay nagbago na, wala na siyang kakampi sa impyernong ito. Dinala sila ni Manang Celia sa kanilang magiging silid. Isang maliit na kwarto sa likod ng kusina, kasama ng iba pang mga katulong. Malinis ito, ngunit napakasikip. Isang maliit na kamalang ang naroon at isang lumang aparador. Napakalayo sa karangyaan ng buong bahay. "Dito kayo matutulog. Bukas ng 5:00 ng umaga. Gusto ko ay nasa kusina ka na," utos ni Manang Celia bago sila iwanan at isara ang pinto ng malakas. Niyakap ni Aquila si Aquil na nakatulog na muli sa kanyang balikat. Inihiga niya ito sa kama at kinumutan. Umupo siya sa gilid, sa dilim. At doon, sa wakas, ay hinayaan niyang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Tahimik. Walang ingay. Ayaw niyang may makarinig. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo roon, nakatitig sa kawalan. Ang tanging naririnig niya ay ang mahimbing na paghinga ng kanyang anak at ang mabibigat na dagundong ng kanyang sariling puso. Paano sila makakatakas dito? Sa kalaliman ng gabi, nang ang buong bahay ay nababalot na sa katahimikan, isang tunog ang pumukaw sa kanya. Mga yabag. Mga yabag na papalapit sa kanyang silid, dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila sinasadyang maging mabagal at mabigat. Natigilan sa pag-iyak si Aquila. Pinakiramdaman niya ang paligid. Ang mga yabag ay huminto sa tapat mismo ng kanyang pinto. Narinig niya ang mahinang kaluskos na sinundan ng tunog ng dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang batok. Si Venom ba ito? Anong kailangan nito sa kanya sa ganitong oras ng gabi? Pinigil niya ang kanyang paghinga. Niyakap niya ang sarili. Ang mga mata ay nakatutok sa pinto, naghihintay sa pagbukas nito. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang bawat segundo ay tila isang oras. Ang tanging gumagalaw lang sa loob ng silid ay ang anino ng mga sanga ng puno mula sa labas na sumasayaw sa dingding dahil sa ihip ng hangin. Ngunit ang pinto ay hindi bumukas. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang hanggan, narinig niyang muli ang mga yabag. Palayo. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa katahimikan ng pasilyo. Nakahinga ng maluwag si Aquila, ngunit ang katawan niya ay nanginginig pa rin. Sino yun? At bakit? Ang insidenteng yun, kahit walang nangyari, ay isang malinaw na mensahe. Wala siyang anumang privacy, bihag siya, at bawat galaw niya ay binabantayan. Napatingin siya sa natutulog niyang anak. Ang inosenteng mukha nito, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang maging matatag. Hindi para sa sarili niya, kundi para kay Aquil. Kakayanin niya ang lahat ng ipapagawa nila. Titiisin niya ang lahat ng sakit hanggat ligtas ang kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Ang babaeng tumulong sa kanya, si Esmeralda. Bakit ito nagkunwaring hindi siya kilala? Takot ba ito kay Venom? O kasama rin ba ito sa plano ng paghihiganti? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya ay nag-iisa siya sa kulungang ito. At ang bawat bagong araw na darating ay isang bagong pagsubok sa kanyang katatagan. Humiga siya sa tabi ni Aquil. Hindi na nag-abala pang magpalit ng damit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi para matulog,
Nagdasal siya. Nagdasal siya na sana, kahit sa panaginip man lang, ay makabalik siya sa dalampasigan ng Cagayan, kung saan ang tanging maririnig niya ay ang payapang alon at hindi ang nakakatakot na yabag sa gitna ng gabi. Ang unang araw ni Aquila sa mansyon ay isang mahabang sunod-sunod na utos at masasakit na tingin. Bago pa man sumikat ang araw, gising na siya, kasama ang iba pang mga katulong sa kusina. Ang kanyang mga gawain ay tila walang katapusan. Magkuskos ng sahig na marmol hanggang sa manalamin ito, maglaban ng sangkatutak na damit, at tumulong sa paghahanda ng pagkain na ni sa hinagap ay hindi niya matitikman. Ang bawat galaw niya ay tila binabantayan ni Manang Celia, na laging may matalas na puna sa lahat ng kanyang ginagawa. Mas bilisan mo ang kilos mo. Hindi ganyan ang pagpunas sa mga kubyertos. Siguraduhin mong walang kahit isang hibla ng buhok na mahuhulog sa pagka. Tinitiis niya ang lahat para kay Akil. Ang bata ay pinaiiwan niya sa silid ng mga katulong. Pinagbibilinan na huwag lalabas at huwag gagawa ng ingay. Ngunit ang isang 7 taong gulang na bata ay puno ng enerhiya at kuryosidad. Isang hapon, habang nagmamapa si Aquila sa mahabang pasilyo, nakita niya si Akil na nakadungaw sa isang malaking pinto na bahagyang nakaawang. Ito ang pinto ng opisina ni Venom. "Akil, anak, bumalik ka rito." Pabulong niyang tawag, puno ng takot na baka marinig sila. Ngunit huli na ang lahat. Mula sa loob, nag-angat ng tingin si Venom mula sa mga papeles na binabasa nito. Nagtama ang kanilang mga mata sa siwang ng pinto. Nakita ni Aquila ang pagkunot ng noo nito. Isang tinging nagsasabing isa siyang istorbo. Agad na hinila ni Aquila si Akil palayo. Ang puso niya ay kumakabog na parang tambol. Dinala niya ang anak sa likod bahay, sa malawak na hardin. "Anak, di ba sabi ni nanay, huwag kang aalis sa kwarto?" Mahinahon, ngunit mariin niyang sabi, "Sorry po, nanay. Gusto ko lang po makita yung mga bulaklak." Sagot ni Akil. Itinuturo ang mga hili-hilerang rosas na iba't iba ang kulay. Habang pinagsasabihan niya ang anak, hindi nila namalayan ang paglapit ni Venom, na lumabas pala para magpahangin. "Bakit po malungkot ang mga bulaklak?" tanong ni Akil. Hindi kay Aquila, kundi sa lalaking nakatayo sa likuran nila. Nanigas si Aquila sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Venom na nakatitig sa kanila, partikular na kay Akil. Anak, hindi pinansin ni Venom si Aquila. Ang mga mata nito ay nakatuon sa bata. Hindi sila malungkot. Wala silang pakiramdam. Malamig nitong sagot. "Ganoon po ba?" sabi ni Akil. "Akala ko po malungkot sila kasi nakayuko sila." Isang saglit na katahimikan ang namayani. Tinitigan ni Venom ang bata at sa isang iglap may nakita si Aquila na kakaibang kislap sa mga mata nito. Isang bagay na hindi niya mawari. Ngunit kasing bilis itong dumating, ay siya ring bilis na nawala. "Bumalik na kayo sa loob," utos ni Venom, at tumalikod na ito at naglakad paalis. Huminga ng malalim si Aquila. Pakiramdam niya ay ngayon lang ulit siya nakahinga. Niyakap niya si Akil. Masyadong mapanganib. Kailangan niyang ilayo ang anak niya sa lalaking iyon. Ang mga sumunod na araw ay mas naging mahirap. Tila lalong uminit ang ulo ni Manang Celia sa kanya. Isang araw, habang nagdadala siya ng isang baldeng tubig, isang katulong na nagngangalang Marisa ang tila sinadyang dumaan sa kanyang harapan. Dahilan para matapilok siya at matapon ang lahat ng tubig sa sahig. "Ano ba yan? Ang lampa mo naman!" sigaw ni Marisa. Sakto namang dumating si Manang Celia. "Anong kaguluhan ito? Aquila, tingnan mo ang ginawa mo. Walang kwenta." Sigaw nito sa harap ng iba pang mga katulong. Napayuko na lang si Aquila. Tinitiis ang kahihiyan habang pinupunasan ang sahig
Ramdam niya ang mga mapanghusgang tingin na nakatutok sa kanya. Gabi-gabi, pagkatapos ng nakakapagod na araw, ang tanging nagbibigay sa kanya ng aliw ay ang pagyakap sa natutulog niyang anak. Doon lang siya nakakahanap ng kapayapaan. Ngunit isang gabi, habang naghahanda na sila para matulog, bumukas ng malakas ang pinto ng kanilang silid. Si Venom. Nakatayo ito roon. Ang anino nito ay tila mas malaki at mas nakakatakot dahil sa ilaw mula sa pasilyo. Magkakaroon ng family gathering dito sa Sabado. Anunsyo nito, ang boses ay walang emosyon. Maraming importanteng bisita ang darating. Tumingin ito ng diretso kay Akila. Ang mga mata ay nanlilisik. Isa ka sa mga magsisilbi at binabalaan kita. Humakbang ito papasok. Ang presensya nito ay tila pumuno sa maliit na silid. Isang pagkakamali lang, Akila. Isa lang. At sisiguraduhin kong pagsisisihan mo kung bakit ka pa bumalik dito. Ang hardin ng mansyon ng mga Del Real ay napuno ng mga matataas na tao sa lipunan. Ang tunog ng marahang musika, tawanan, at kalansing ng mga kopita ng champagne ay lumikha ng isang perpektong gabi. Perpekto para sa lahat, maliban sa isa. Nakatayo si Venom sa isang sulok, may hawak na baso ng alak, kausap ang isang senador. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi naroon. Ang kanyang atensyon ay palihim na nakatuon sa isang babaeng nakauniforme ng katulong na abala sa pag-aalok ng pagkain sa mga bisita. Si Akila. Isang matamis na lason ang gumapang sa sistema ni Venom sa bawat segundong nakikita niya ang pagtitiis sa mukha nito. Ang bawat pilit ng ngiti na ibinibigay nito sa mga bisita. Ang bawat pagyuko nito para pulutin ang isang nahulog na kubyertos ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Ito ang nararapat sa kanya. Ang maging isang anino sa gitna ng karangyaang minsan niyang sinubukang angkinin. Venom, anak, nakikinig ka ba? Napabalik siya sa realidad sa tanong ng kanyang ina, si Esmeralda, na lumapit pala sa kanila. Yes, ma. Of course, sagot niya. Ngumiti ng pilit. Nakita niya si Akil na tahimik na nakaupo sa isang upuan sa gilid. Kumakain ng isang platito ng spaghetti. Sinigurado niyang may magbabantay sa bata para hindi ito makagulo. Ang pagiging ama-amahan ay hindi kasama sa kanyang plano. Biglang isang sigaw ang pumunit sa masayang kapaligiran. Isang sigaw na puno ng purong takot. Akil! Lumingon ang lahat ng bisita sa pinanggalingan ng sigaw. Doon, sa gitna ng lahat, nakita nila si Akila na nakaluhod sa damuhan. Inaalog ang kanyang anak na nahihirapang huminga. Nabitawan ni Venom ang kanyang baso. Nabuhos ang pulang alak sa damo na parang dugo. Sa simula, inis ang kanyang naramdaman. Isang eskandalo. Isang perpektong gabi na sinira ng babaeng yon. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Akil, ang mga labi nitong unti-unting nangingitim, ang mga mata nitong nanlalaki sa takot, habang pilit na humihinga, may ibang pumitik sa loob niya. Tumawag kayo ng ambulansya! Sigaw ng isang bisita. Walang oras! Ang narinig ni Venom na isinigaw ng sarili niyang boses. Tinulak niya ang lahat ng nakaharang sa kanyang daan. Binuhat niya ang bata na ngayon ay halos wala ng malay. Nagulat siya sa gaan nito. Napakaliit, napakarupok. Ihanda ninyo ang kotse, ngayon na. Sigaw niya sa kanyang driver habang tumatakbo palabas ng gate. Kasunod niya si Akila na humahagulgol. Ang biyahe papuntang ospital, ang pinakamahaba at pinakanakakabingging biyahe sa buong buhay niya. Ang tanging maririnig lang ay ang tunog ng sirena ng kotseng naghahawi ng daan at ang hikbi ni Akila mula sa likod. Diyos ko, parang awa mo na. Ang anak ko. Wag po. Sa emergency room, tila bumagal ang lahat. Pinanood niya ang mga doktor at nurse na magkagulo sa paligid ng maliit na katawan ni Akil. Si Akila ay napasandal na lang sa pader,
nanginginig, ang muka ay basang-basa ng luha. Pagkatapos ng tila walang hanggang paghihintay, isang doktor ang lumabas para kausapin sila. Stable na po ang bata, sabi ng doktor, at nakita ni Venom kung paano gumuho ang katawan ni Aquila sa sahig sa sobrang ginhawa. Napakalakas ng kanyang anaphylactic shock. Mabuti na lang at nadala ninyo siya agad dito. Ano po ba ang huli niyang kinain? Hindi ko po alam. May kinuha lang siyang pagkain sa isang tray. Umiiyak na sagot ni Aquila. Tiningnan ng doktor ang hawak nitong chart. Ang allergen ay isang uri ng rare shellfish, karaniwang ginagawang pampalasa sa mga kanapes. Nagkataon lang na meron tayong record ng ganitong kaso sa pamilya ninyo. Tumingin ang doktor ng diretso kay Venom. Isa po itong napakabihirang uri ng hereditary allergy. Namamana. Malamang po ay sa panig ng pamilya ninyo nakuha ito, Mr. Del Real. Ang mga salita ng doktor ay tumama kay Venom na parang isang malaking martilyo. Hereditary. Namamana. Sa panig ng pamilya Del Real, isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Imposible. Walang sino man sa pamilya niya ang may ganitong allergy, maliban sa isa. Siya. Natigilan si Venom. Ang ingay ng ospital ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na pagkabog ng sarili niyang puso. Tiningnan niya si Aquila na umiiyak pa rin sa sahig. Pagkatapos ay binalik niya ang tingin sa pinto kung nasaan ang bata. Ang batang may kapareho niyang allergy, isang allergy na napakabihira. Hindi maari, isang nagkataon lang. Ngunit ang dudang iyon, minsang maitanim, ay nagsimula ng mag-ugat. Mabilis, malalim. Nagpaalam siya sa doktor at dahan-dahang naglakad sa pasilyo. Bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Sumandal siya sa malamig na pader. Ang isip niya ay blangko. Walang emosyon, walang galit. Isang nakakabinging katahimikan lang sa loob niya. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang internet browser. Sa search bar, tinipa niya ang mga salitang babago sa lahat. Secret paternity DNA test. Nakaupo si Aquila sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ni Aquil. Ilang araw na ang lumipas mula nang isugod nila ito sa ospital. At kahit pa sinabi ng doktor na ligtas na ito, hindi pa rin maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Bawat ubo ng bata, bawat bahing, ay nagdudulot ng matinding takot sa kanya. Ngunit may isa pang bagay na bumabagabag sa kanya. Si Venom. Nagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Ang dating laging galit at malamig na mga mata ay napalitan ng isang mapanuring tingin. Palagi itong nakamasid. Minsan, nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya na parabang may hinahanap, na parabang sinusubukang basahin ang kaluluwa niya. Isang gabi, pumasok ito sa silid nila. Walang babala. Sino ang ama ng bata, Aquila? Tanong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Nanlamig ang dugo ni Aquila. Ito ang unang beses na direkta itong nagtanong. Sinabi ko na sa'yo. Wala na siya. Anong pangalan niya? Saan siya nakatira? Pagpapatuloy nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Hindi na mahalaga yon, sagot ni Aquila. Yumuko para ayusin ang kumot ni Aquil. Umiiwas sa tingin nito. Matagal na siyang nawala sa buhay namin. Hindi na ito nagsalita pa. Ngunit naramdaman ni Aquila ang titig nito na nakatutok sa kanya ng ilang sandali pa bago ito tumalikod at umalis. Pagkasara ng pinto, napahawak si Aquila sa kanyang dibdib. Bakit ngayon ito nagtatanong? Anong nagbago? Kinabukasan, inutusan siya ni Manang Celia na bumili ng isang partikular na sangkap sa isang maliit na tindahan sa labas lang ng kanilang subdivision. Huwag kang magtatagal at huwag kang makikipag-usap kahit kanino. Mahigpit nitong bilin.
Habang naglalakad si Akila palabas ng dambuhalang gate ng mansyon, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Kahit saglit lang, malalanghap niya ang hangin sa labas ng kanyang kulungan. Ngunit ang ginhawang iyon ay agad na naglaho. Mula sa likod ng isang nakaparadang tricycle, isang anino ang humarang sa kanyang daan. "Kamusta na, Akila? Ang tagal nating hindi nagkita." Ang boses na yon, ang magaspang at amoy alak na boses na yon. Napatingala si Akila at ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Nakatayo sa harapan niya ang pinakamasamang bangungot ng kanyang kabataan. Mas matanda, mas gusgusin, ngunit ang mapanlamang na ngiti sa mga labi ay hindi nagbago. Ang kanyang ama-amahan, si Ramon. "Anong ginagawa mo dito?" Nanginginig niyang tanong, agad na umatras. "Sinusundo ka syempre," sabi ni Ramon, at humakbang ito palapit. Hinawakan siya ng mahigpit sa braso. "Nabalitaan kong nakahanap ka na naman pala ng mayamang matanda, ha? Katulad ng ginawa mo sa amo ng nanay mo noon." "Bitiwan mo ako! Hindi totoo yan!" Pilit na pumapalag si Akila. "Hindi totoo?" Tumawa ito ng malakas. "May ebidensya ako, Akila, at sigurado akong magugustuhan ni Mr. Del Real na malaman ang tungkol sa malandi niyang katulong. Maliban na lang kung..." Inilapit nito ang mukha sa kanya, ang mabahong hininga ay tumatama sa kanyang pisngi. "Kung tutulungan mo ako, kaunting tulong lang naman. Pera, malaking pera." Nandidiring itinulak siya ni Akila. "Wala akong pera, isa lang akong katulong dito." "Alam ko," sabi ni Ramon, at isang masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa. "Pero ang amo mo, marami siyang pera, at sigurado akong magbabayad siya para sa katahimikan." Ipinakita nito sa kanya ang screen ng cellphone. Ang puso ni Akila ay tila piniga hanggang sa mawalan ng hangin. Nasa litrato si Akil, nakangiti. Naglalaro sa hardin ng mga Del Real habang hawak ang isang dilaw na bulaklak. Isang litratong kinuha ng palihim. Isang patunay na kaya nitong lapitan ang kanyang anak kahit anong oras. "Nasaan? Nasaan ang anak ko?" Sigaw niya sa takot. "Huminahon ka. Nasa loob pa rin siya ng palasyo ninyo. Sa ngayon," sabi ni Ramon. Inilapit nitong muli ang mukha sa kanya, bumubulong na parang ahas. "Ang gwapo ng bata. Sayang naman kung may masamang mangyayari sa kanya." Nakatitig si Venom sa screen ng kanyang laptop, ngunit hindi niya talaga binabasa ang mga numero sa financial report. Ang kanyang buong pag-iisip ay nasa isang email na kanina pa niya tinititigan sa kanyang inbox. Subject: DNA Paternity Test Results. Confidential. Ilang araw na itong naroon, hindi niya magawang buksan. Isang parte niya ay gustong malaman ang katotohanan, ngunit isang mas malaking parte niya ang natatakot sa kung ano ang maaaring nilalaman nito. Natatakot siyang baka totoo, at natatakot din siyang baka hindi. Kung hindi totoo, babalik lang ang lahat sa dati. Patuloy niyang pahihirapan si Akila hanggang sa magsawa siya. Ngunit kung totoo, anong gagawin niya? Ang batang iyon ay anak niya? Ang anak ng babaeng pinakakinamumuhian niya sa lahat? Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unknown number. "Hello?" Sagot niya iritado. "Mr. Venom del Real?" Tanong namang isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Mayroon akong impormasyon tungkol sa bago ninyong katulong, si Akila Lerve. Baka gusto mong malaman ang tunay niyang pagkatao. Magkita tayo." "Sino ka?" mariing tanong ni Venom. "Isang kaibigan mula sa nakaraan niya," sagot ng lalaki. May halong panunuya. "Isang nakaraan na siguradong gugustuhin mong malaman." Pagkababa ng telepono, kumukulo na ang dugo ni Venom. Isang lalaki mula sa nakaraan ni Akila? Sino ito? Isa sa mga lalaking na biktima rin niya? Ang galit at pagdududa ay nagtulak sa kanya. Wala na siyang pakialam. Kailangan na niyang malaman. Bumalik siya
sa kanyang laptop. Nanginginig ang kamay niyang idinikit sa mouse. Isang click. Binuksan niya ang email, nag-download ang isang PDF file, at sa pagbukas nito, isang linya ng text ang tila tumalon mula sa screen at sumampal sa kanyang mukha. Probability of paternity, 99. 90%, paulit-ulit niyang binasa ang mga salita. 99, 999%, 99.99%. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang silid ay biglang umikot. Ang ingay ng syudad mula sa labas ng bintana ng kanyang opisina ay biglang nawala. Anak ko siya. Ang batang kinasusuklaman niya dahil sa ina nito ay dugo niya. Anak ko siya. At 8 taon siyang itinago sa akin ni Akila. 8 taon niyang ipinagkait sa akin ang sarili kong anak. Isang kasinungalingan, isang malaking panloloko. Ang pagkabigla ay mabilis na naman napalitan ng isang uri ng galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Isang galit na mas matindi, mas personal. Hindi na ito tungkol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Tungkol na ito sa kanya. Sa anak niya. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito pauwi. Walang pakialam sa mga busina ng ibang sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay si Akila, ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata na laging nagpapanggap na inosente. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kusina kung saan alam niyang nagtatrabaho ito. Nakita niya si Akila, nakatalikod, naghuhugas ng mga gulay. Mukha itong pagod at balisa. Mukha itong kaawa-awa. Ngunit ang awa ay walang lugar sa puso ni Venom ngayon. Akila. Ang boses niya ay mababa, ngunit sapat na para mapatalon sa gulat si Akila. Lumingon ito at nang makita ang itsura sa mukha ni Venom, agad na namutla ang mga labi nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Venom. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Binuksan ang litrato ng resulta ng DNA test at inihagis ito sa basang lababo sa harapan ni Akila. Ipaliwanag mo yan? Utos niya. Ang bawat salita ay may kasamang yelo. Nanginginig na pinulot ni Akila ang telepono. Nakita niya ang mga numerong nakasulat doon, 99.99%. Ang mga mata niya ay nanlaki sa gulat at takot. Nabitawan niya ang telepono na para siyang napaso. Venom. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Sigaw niya at sa isang iglap, sinipa niya ang isang upuan sa malapit na tumama sa pader at lumikha ng isang malakas na kalabog. Napasigaw sa takot ang ibang mga katulong at nagtakbuhan palabas. Nagsinungaling ka. 8 taon mo akong niloko. Hindi ko sinasadya. Humahagulgol na, sabi ni Akila. Hindi sinasadya? Lumapit si Venom. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Kinulong niya si Akila sa pagitan ng kanyang mga braso laban sa lababo. Planado ang lahat ng ito, di ba? Itinago mo ang anak ko. Para saan? Para balang araw ay bumalik ka at humingi ng pera? Para sirain ulit ang pamilya ko? Hinawakan niya ito ng mahigpit sa braso. Akala ko dati, isa ka lang ahas. Ngayon ko lang nalaman, isa ka palang demonyo. Ang mukha ni Akila ay basang-basa na ng luha. Ang takot sa mga mata nito ay totoo. Ngunit para kay Venom, na nabubulagan ng galit at pakiramdam na pinagtaksilan, ang lahat ng yon ay isang palabas. Tapos na ang laro mo, Akila, bulong niya. Ang hininga ay mainit sa galit. Ngayong alam ko na ang totoo, wala ka ng kawala. Hinila niya ito palabas ng kusina. Hindi alintana ang pagpupumiglas at pag-iyak nito. Mula ngayon, hindi lang ikaw ang bihag ko, pati ang anak ko, at sisiguraduhin kong habang buhay mong pagsisisihan ang araw na ipinanganak mo siya. Dinala niya ito sa silid nito at itinulak papasok. Si Akil, na naglalaro sa sahig, ay napatayo sa takot nang makita ang itsura ng kanyang ina at ang galit sa mukha ni Venom. Nanay! Venom,
Wag ang anak ko. Pagmamakaawa ni Akila. Ngunit hindi na siya nakinig. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito mula sa labas. Ang mga sigaw at pagmamakaawa ni Akila mula sa loob ay musika sa kanyang pandinig. Sumandal siya sa pinto. Ang dibdib ay umaakyat baba sa tindi ng galit. Anak ko, may anak ako, at ang ina niya ay ang babaeng sumira sa buhay ko. Para kay Akila, ito ang katapusan. Wala ng pag-asa. Lahat ay nawala na. Nakakulong, kasama ang anak niya, sa ilalim ng kapangyarihan ng isang lalaking na ngayon ay may mas mabigat ng dahilan para kamuhian siya. Ang maliit na silid ay naging isang malamig at madilim na selda. Sa labas ng bintana, naririnig ni Akila ang normal na takbo ng buhay sa mansyon, ang tunog ng mga kubyertos mula sa kusina, ang ugong ng vacuum cleaner. Ngunit para sa kanya, para siyang nasa ilalim ng lupa, nakalibing ng buhay. Si Akil ay tahimik na naglalaro sa isang sulok. Ramdam ng bata ang bigat sa hangin. Paminsan-minsan, tinitingnan nito si Akila. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nito masabi. At sa bawat tingin na yon, lalong nadudurog ang puso ni Akila. Pinipigilan niya ang sariling humikbi. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang anak. Ngunit ang katatagang yon ay biglang gumuho ng mag-rate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Ang cellphone na kinuha niya mula sa lababo kanina. Isang text message mula sa isang unknown number. Nanginginig niyang binuksan ito. Isang litrato. Ang hininga niya ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Nasa litrato si Akil, nakangiti. Nakasakay sa isang duyan sa playground ng eskwelahan nito. Masaya. Walang kamalay-malay. Sa ilalim ng litrato ay may isang mensahe. Maganda ang eskwelahan ng anak mo. Madaling pasukin. Isang primal na takot ang bumalot sa buong pagkatao ni Akila. Isang takot na mas matindi pa sa takot niya kay Venom. Ang takot ng isang inang mapapahamak ang anak. Si Ramon. Alam niyang si Ramon ito. Wala na siyang pakialam sa galit ni Venom. Wala na siyang pakialam kung ano ang gagawin nito sa kanya. Ang tanging mahalaga ay si Akil. Kinakalampag niya ng buong lakas ang pinto. Tulong! Palabasin niyo kami dito. Venom! Hinahampas niya ang pinto gamit ang kanyang mga kamao hanggang sa mamula ang mga ito. Venom! Buksan mo to! Parang awa mo na! Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Narinig niya ang mga nagmamadaling yabag. Ang kandado ay bumukas ng malakas at bumungad sa kanya ang nag-aapoy sa galit na mukha ni Venom. Anong eskandalo na naman ito? Ang anak ko! Umiiyak na, sabi ni Akila. Pilit na ipinapakita ang cellphone. Nasa panganib siya. May nagbabanta sa kanya. Kailangan nating umalis dito. Ngunit kinuha lang ni Venom ang cellphone. Tiningnan ito saglit. At isang mapanuyang ngiti. Ngiti ang gumuhit sa mga labi nito. Talaga? At naniniwala kang maniniwala ako sa isa na namang palabas mo? Gagawa ka ng pekeng threat para lang makatakas? Hindi ito palabas. Totoo ito. Pagpupumilit ni Akila, sinusubukang lumabas ng silid, ngunit hinarangan siya ni Venom. Kailangan kong puntahan ang anak ko. Ang anak mo ay nasa loob. Ligtas! Sigaw ni Venom pabalik. At mananatili kayo dito hanggat gusto ko. Hindi ka na makakatakas sa akin, Akila. Hindi na. Katulad ng ginawa mo sa ama ko. Ang pagbanggit sa kanyang ama, ang tila nagtulak sa isang bagay na matagal nang natutulog. Tigilan niyo yan. Isang boses ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Isang boses na puno ng awtoridad at pighati. Pareho silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Esmeralda, ang ina ni Venom. Ang kanyang mukha ay nababalot ng mga luhang matagal na niyang itinatago. Ang kanyang tindig, na laging perpekto at mahinahon, ay ngayon ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ma! Gulat na sabi ni Venom. Naglakad si Esmeralda palapit. Ang bawat hakbang
ay may bigat ng maraming taon ng pagsisisi. Huminto ito sa kanilang harapan. Ang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Venom hanggang kay Aquila. "Tama na, Venom," sabi niya. Basag ang boses. "Tama na ang parusang ito. Pero ma, ang babaeng ito, walang kasalanan ng babaeng ito." Sigaw ni Esmeralda, isang sigaw na yumanig sa buong mansyon. "Pinaparusahan mo ang isang inosenteng tao." Natigilan si Venom. Maging si Aquila ay hindi makapagsalita. "Ang ama mo." Pagpapatuloy ni Esmeralda, humihikbi na. "Ang ama mo ay hindi kailanman nagtaksil sa akin. Hindi kanya niloko." "Ano? Anong sinasabi mo?" Naguguluhang tanong ni Venom. Tumingin si Esmeralda kay Aquila. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi at awa. Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin sa kanyang anak at sinabi ang mga salitang guguho sa mundo ni Venom. "Ang totoo, Venom, ako ang tumulong sa kanya para makatakas. 8 taon na ang nakalipas. Ako ang nagbigay sa kanya ng pera. Ako ang nagsabi sa kanya na magtago dahil kailangan niyang makalayo mula sa'yo." Ang huling salita ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Venom. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabingi pa kaysa sa mga sigaw kanina. At sa gitna ng nakakabinging katahimikang yon, isang tunog ang pumunit sa lahat. Ang pagring ng cellphone ni Aquila. Nanginginig niyang tiningnan ang screen. Unknown number. Ang parehong numero kanina. Sinagot niya ito. Naka-speakerphone. "Oras na para magbayad, Aquila," sabi ng magaspang na boses ni Ramon sa kabilang linya. "Kung hindi mo ibibigay ang gusto ko sa loob ng 1 oras, mapipilitan akong kunin na lang ang kapalit at sisimulan ko sa anak mo." Narinig nilang lahat. Narinig ni Venom ang bawat salita, ang bawat pagbabanta. Ang pekeng threat ay naging isang napakatotoong bangungot. Ang bawat salita mula sa telepono ay parang isang matulis na bubog ng salamin na tumutusok sa bawat himaymay ng pagkatao ni Venom. "Mapipilitan akong kunin na lang ang kapalit at sisimulan ko sa anak mo." Ang mundo niya ay gumuho. Ang 8 taon ng galit, ng paghihiganti, ng pag-aakalang siya ang nasa tama. Lahat ng yon ay naglaho sa isang iglap. Ang natira na lang ay ang nakakabinging katotohanan. Kasalanan niya ito. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Habang si Aquila ay napasigaw sa takot at ang kanyang ina ay napahagulgol sa isang sulok, si Venom ay nanatiling nakatayo na parang bato. Ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Ang lalaking nagbabanta sa buhay ng kanyang anak ay nasa labas dahil sa kanya. Dahil sa pagdadala niya kay Aquila pabalik sa impyernong ito. Dahil sa pagnanais niyang maghiganti, lumingon siya kay Aquila, ang babaeng 8 taon niyang itinuring na isang halimaw. Nakita niya ngayon ang purong takot sa mga mata nito, ang takot ng isang ina. At sa likod ng takot na yon, nakita niya ang lahat ng sakit na idinulot niya. Walang pag-aalinlangan, lumuhod si Venom sa harapan ni Aquila. Ang makapangyarihang si Venom del Real na hindi kailanman yumukod sa kahit sino, ay nakaluhod ngayon sa sahig na marmol sa harap ng kanyang bihag. "Patawarin mo ako," bulong niya. Ang boses ay basag sa unang pagkakataon. "Sa lahat ng ginawa ko, patawarin mo ako." Tumingala siya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong ngayon lang nakita ni Aquila, ang desperadong pagsisisi. "Pero mamaya na yan. Ang anak natin. Si Aquila ang importante. Iligtas natin siya. Ibabalik ko siya sa'yo. Pangako." Tumayo siya. Ang dating arogansya ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hindi na ito galit, ito ay isang misyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. "Manatili kayo dito. Huwag kayong aalis," sabi niya sa ina at kay Aquila. Naglakad siya palayo. Tumatawag sa isang numero. Hindi pulis. Mas mataas pa roon. Isang general na may utang na loob
sa kanyang ama. Sa loob ng 5 minuto, ang buong puwersa ng pulisya ay alerto na. Nagring muli ang telepono ni Aquila. Si Ramon. Sinensyasan ni Venom si Aquila. Sagutin mo. I-speaker mo. Hayaan mo siyang magsalita. Nasaan ang pera? Sigaw ni Ramon sa kabilang linya. Ibibigay namin sa iyo ang lahat ng gusto mo. Sagot ni Venom, inagaw ang telepono. Huwag mo lang sasaktan ng bata. 1 oras sa luma at abandonadong bodega sa may pier. Ikaw lang mag-isa. Del Real. Magdala ka ng 10 milyon. Walang pulis. Isang maling galaw. Hindi mo na makikita ang anak mo ng buhay. Pagkababa ng tawag, tumingin si Venom kay Aquila. Magtiwala ka sa akin. Ang bodega ay amoy kalawang at nabubulok na kahoy. Madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga butas sa bubong. Sa gitna nakatayo si Ramon. May hawak na patalim na nakatutok sa leeg ng umiiyak na si Aquil. Tatay! Sigaw ni Aquil nang makita si Venom. Ang salitang yon ay tumago sa puso ni Venom na parang isang kutsilyo. Nandito na ang pera, sabi ni Venom. Dahan-dahang inilalapag ang isang malaking itim na maleta. Pakawalan mo na ang bata. Ang pera muna. Itinulak ni Venom ang maleta sa sahig at gumulong ito palapit kay Ramon. Habang nakatuon ang atensyon ng kidnapper sa pera, ang mga mata ni Venom ay hindi naalis kay Aquil. Nagbigay siya ng isang halos hindi mahahalata na senyas, isang tango na matagal na nilang pinag-ensayuhan sa kotse. Nang yumuko si Ramon para buksan ang maleta, iyon na ang pagkakataon. Ngayon na, Aquil! Dapa! Sigaw ni Venom. Agad na dumapa ang bata at kasabay noon, sumugod si Venom na parang isang toro. Hindi niya ininda ang sakit nang tamaan siya ng siko ni Ramon sa muka. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Nagsuntukan sila, nagpagulong-gulong sa maruming sahig. Mas malaki si Venom, ngunit si Ramon ay desperado at marumi kung lumaban. Sa gitna ng kanilang pagbubuno, biglang bumukas ng malakas ang mga pinto ng bodega. Pumasok ang mga pulis na naka-SWAT gear, nakatutok ang mga baril. Tapos na ang laro. Habang pinupusasan ng mga pulis si Ramon, tumakbo si Venom papunta kay Aquil at niyakap ito ng mahigpit. Okay ka lang anak? Okay ka lang ba? Ngunit habang hinihila na ng mga pulis si Ramon palabas, huminto ito at lumingon. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi pa tayo tapos, Del Real. Sigaw nito. Sapat na para marinig ng lahat. Akala mo alam mo na ang lahat? Tumingin ito kay Aquila na kararating lang kasama ang ibang pulis. Itanong mo sa kanya. Itanong mo sa kanya kung bakit ko talaga siya binenta. Itanong mo sa kanya ang tungkol sa tunay niyang ina. Pagkatapos ay tumawa ito ng malakas. Habang kinaladkad na palabas, iniwan ang lahat na nakatayo sa katahimikan at isang bagong lason ng tanong ang kumalat sa hangin. Ang katahimikang naiwan sa bodega ay mas mabigat pa kaysa sa tensyon kanina. Ang mga huling salita ni Ramon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Aquila na parang isang sirang plaka. Itanong mo sa kanya ang tungkol sa tunay niyang ina. Napatingin siya kay Venom na nakayakap pa rin kay Aquil. Nakita niya ang pagkalito sa mga mata nito. Pagkalipas ng 1 linggo, tila bumalik sa normal ang lahat. Ngunit hindi na talaga ito magiging katulad ng dati. Si Ramon ay nakakulong na at nahaharap sa maraming kaso. Ang mansyon ng mga Del Real ay naging tahimik, ngunit ang katahimikang ito ay hindi na nakakabingi. Ito ay isang katahimikang may puwang para sa pag-iisip at paghilom. Hindi na siya isang katulong. Siya at si Aquil ay binigyan ng isang magandang silid sa main house. Si Venom ay nagbago. Ang dating arogante at malupit na lalaki ay napalitan ng isang taong puno ng pagsisisi at pag-iingat. Hindi ito nagsasalita ng marami, ngunit ipinapakita nito sa gawa. Araw-araw, pag-uwi nito mula sa trabaho,
Ang una nitong hinahanap ay si Akil. Tinuturuan nito ang bata na magbisikleta. Nagbabasa ito ng mga kwento para sa bata bago matulog. Dahan-dahan, buong pasensya, binubuo nito ang isang relasyon na 8 taon na nawala. Isang hapon, nilapitan siya ni Venom habang nagbabasa siya ng libro sa hardin. Nag-imbestiga ako. Panimula nito, umupo sa upuang nasa tapat niya. Tungkol sa sinabi ni Ramon, napahinto sa paghinga si Akila. Ang babaeng kinilala mong ina ay hindi mo tunay na ina. Pagpapatuloy ni Venom, isa siyang malayong kamag-anak na inutusan lang ng tunay mong ina na alagaan ka. Ang tunay mong ina ay kapatid pala ni Ramon at iniwan ka niya sa kanila noong sanggol ka pa lang. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na hindi alam ni Akila na buo. Iyon pala ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang galit ni Ramon sa kanya. Dahil isa siyang responsibilidad na hindi naman dapat sa kanila. Hindi umiyak si Akila. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Ang sugat na matagal na niyang daladala ay nagkaroon na ng pangalan. At ngayon, maaari na siyang magsimulang maghilom. Kinabukasan, nagulat si Akila nang makita ang sasakyan ni Venom na nag-aabang sa labas. Saan tayo pupunta? Tanong niya. Uuwi. Simpleng sagot nito. Ang biyahe ay mahaba, ngunit pamilyar. Habang papalapit sila, naamoy na ni Akila ang alat ng hangin. Nakita niya ang asul na dagat. Bumabalik sila sa Cagayan. Pagdating nila sa maliit na baryo, sinalubong sila ng masayang sigaw ni Nanay Laura at Manong Ben. Niyakap nila nang mahigpit si Akila at Akil, puno ng luha ng kagalakan. Nagulat si Akila nang makita na ang luma nilang kubo ay napalitan na ng isang bago at mas matibay na bahay. Sa tabi nito, may isang bagong bangkang pangisda na may pangalang Akil na nakapinta sa gilid. Si Sir Venom ang nagpagawa ng lahat ng yan, sabi ni Nanay Laura, puno ng pasasalamat. Nang papalubog na ang araw, naglakad sina Akila at Venom sa dalampasigan. Ang parehong dalampasigan kung saan sila unang nagkita muli. Si Akil ay masayang nagtatakbo sa unahan, hinahabol ang mga alon. Hindi nito mabubura ang lahat ng kasalanan ko, sabi ni Venom. Ang tingin ay nasa papalubog na araw. Walang halaga ng pera o material na bagay ang makakapagbayad sa sakit na idinulot ko sa iyo. Humarap ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Akila ang buong kahinaan sa mga mata nito. Pero gusto kong malaman mo, Akila, na sa bawat araw ng buhay ko, gagawin ko ang lahat para patunayan na karapat-dapat ako sa kapatawaran mo at sa pagmamahal ng anak ko. Hindi na ito ang mayabang na si Venom del Real. Ito ay isang lalaki, isang ama, isang taong nagkamali at handang gawin ang lahat para magbago. Hinayaan ni Akila na hipan ng hangin ang kanyang buhok. Pinanood niya si Akil na tumatawa habang nababasa ng alon. Ang tawang iyon, ang purong kaligayahang iyon, iyon ang tanging mahalaga. Lahat ng tao ay nagkakamali. Mahinang sabi ni Akila, sapat lang para marinig nito. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin pagkatapos. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Venom. Isang totoong nangiti. Dahan-dahan itong lumuhod sa buhanginan. Wala itong hawak na singsing, wala itong magarbong salita. Ang tanging dala nito ay ang kanyang sarili, ang bago at buong pagkatao. Akila Lerve, sabi nito. Ang boses ay puno ng sinseridad. Hayaan mo akong bumuo ng isang tunay na pamilya, kasama mo at ng anak natin. Hayaan mo akong mahalin kayo sa paraang nararapat sa inyo. Hayaan mo akong maging tahanan ninyo. Hindi agad sumagot si Akila. Tumingin siya kay Akil, na ngayon ay kumakaway sa kanila mula sa malayo. Ang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng kulay kahel na langit.
Pagkatapos ay ibinalik niya ang tingin kay Venom na matiyagang naghihintay sa kanyang sagot. Ang takot sa kanyang mga mata ay matagal nang nawala. Ang galit ay napalitan na ng pag-unawa. At sa gitna ng pag-unawang yon, isang bagong damdamin ang nagsimulang sumibol. Pag-asa. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang hinawakan ang pisngi ni Venom. At sa gitna ng paghampas ng mga alon at sa paglubog ng araw, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nasang ngiting nagsasabing, oo. Isang ngiting nagsasabi ng isang bagong simula.